Ngayon po ay mayroon po akong babasahan again. Gagamitin natin po ay ang American cards. Ito po yung American cards. Tinanggal po natin dito yung Joker. So, gagamit po tayo ng American cards para alamin ang kalagayan po ng ating dating presidente, Tatay Digong Duterte. Makinig po ang lahat. Again po, ito ay for entertainment use po. Kung ano man po ang mabasa ko rito, ay dumidepende lang po ako kung ano ang lumalabas dito sa hawak ko na American cards. Ang ininak ko pong yun ay pangalan ng ating dating presidente. Ayan po. Nirambol ko po siya ng ganyan. Kukuha po ako dito sa iba't kanan, kaliwa, gitna. So, kita nyo, plain na plain po yan. Dito po tayo. Third na diamond o 3 na diamond na nakita nyo po yan. Nakaharap po yan. Kung dito kayo, ang ibig sabihin po ng 3 diamond ay isang lalaki. Yan, lalaki po. Ayan. My gosh, ito po ay isang kwarto o selda. O ito ay isang nagsisignify siya ng 4 na sulok. Isang lalaki, ayan po ha, isang lalaki na napansin nyo po bakit alam ko na yon ay na selda, kasi po isang lalaki na nasa 4 na sulok. Since ang pangalan niya ang ininak ko dito, yun po ang magre-reflect. At isang babae na may puso na mapagmahal. So alam na natin po ito kung sino. Ang ngayon po ay nagpupumilit at gumagawa ng paraan. Paano nalaman po na nagpupumilit? Nakita nyo po na may dala siyang bulaklak. Yung bulaklak pong yun ay ibig sincerity, loyalty, and eagerness. Yun po ang ibig sabihin yan. So, nagre-represent po ito ng isang anak. Maaaring asawa o anak. Since ngayon po sa nakikita natin, anak po ito. At alam na po natin kung sino siya. Siya po ang vice-presidente na si Ma'am Sara Duterte. Yan. Duterte yan. Kinukorek ako pero pasensya na po kahit may ano talaga. At nakikita niyo po ito. Ito po ay isang bulaklak na ang ibig sabihin po pag ito po ay ating idinikit doon po kay Ginang Duterte. Sara Duterte, ang mangyayari po nito ay kagustuhan. May nararamdaman po siya na panganib sa kalusugan ng kanyang ama. May nararamdaman na po siya na panganib sa kalusugan ng kanyang ama at yun ay kagustuhan na po niya na mapabilis ang lahat. Kaya po alas na bulaklak na gumagalaw, lumalago, nagwo-wave. Ibig sabihin, nagmamadali. Yun po ha, nililinaw ko po sa inyo, nagmamadali. Ito naman po ay isang anak. Maaaring ito po ay anak na lalaki. Kaya nasabi ko agad anak. Kasi may puso, pagkatapos lalaki siya at may katungkulan din naman po. Ang sa ngayon po, lahat sila po ay nababahala at nagmamadali. Hindi ko alam kung bakit pero halos hindi na nila maisip kung ano ang sitwasyon kasi nagmamadali po sila. Ito po ay hindi ibig sabihin ay salapi. Maaring sa ibang kondisyon, maaring ito'y ma-convert into salapi. Pero ito po, sa sitwasyon na ating binabasa ngayon, ito po ay delikado. Ibig sabihin po ng delikado, kinakailangan masuri mabuti ang kalagayan po ng ating dating presidente Duterte. Nanganganib po ang kanyang kalusugan, lalo na po
Ang ibig sabihin po nito ay pagtaas at pagbaba ng dugo na may kinalaman sa matamis. So, ang diabetic po niya ay baba at taas at maaari po siyang magkaroon ng stroke. So, kinakailangan po siyang agapan. Ito po ay dumidepende lang po ako sa nababasa ko. Iyan po. Kita nyo naman pulang-pula, ibig sabihin dugo. Sobrang taas, ibig sabihin. At bakit siya ay napakapula? Dahil ito po ay may kinalaman sa diabetiko o tamis. At may kinalaman din po ito sa nagpa-fluctuate na kanyang pressure na dugo na maaari pong maging cause of pagkabagsak or sinasabi natin ng depression na dala noon na maaaring wag naman po sana kasi pangit po ito. Atake. Hindi lang atake, maaaring stroke. At sa magiging lead into matinding problema sa kalusugan. Ayan po. My gosh! Ayoko na po sanang basahin ito. Pero ang kinalaman po nito, it may lead to death. Nakita niyo po, 10 na sakit. 10 sakit. Ibig sabihin lang, hindi isa, dalawa. Ibig sabihin nito, sobrang taas ng tension sa kanyang kalusugan, ng dugo, tamis, at depresyon. Pero tinunggasan po siya ng itim na baraha. Ang ibig sabihin po nito, worst to worst scenario, sana huwag. Maaari po siyang bawian ng buhay kapag ito po ay hindi naagapan. Wala po akong ano nito ano bang tawag dito, adlib or something. Ito po'y binabasa ko po. Ito po, kitang-kita nyo. Mula sa karamdaman na pula, naging itim. So, anong ibig sabihin po nito? Kayo na po ang humusga. Wait, baka magkabaliktad. Yan. Worst to worst scenario po, sana naman, wag naman siyang kunin ni Lord. Kasi, alam niyo po ba na ang 7 ay depresyon? Alam niyo po ba na ang 7 ay tampo na nasa damdamin niya? Alam niyo po ba na ang 7 ay ang pagtatanong kung ano ba ang kasalanan kanyang nagawa? Kung deserve po ba niya ang ganitong sitwasyon. 7 po yan, palakol. Ang ibig sabihin po niyan, ang aking pang binuo ay chinachap-chap o ito pa ang karapat-dapat na matanggap ko. Yun po ang ano bang tawag? Bitawan ko tulad. Yun po ang nagpapatrigel sa kanya ngayon. Yun ang paulit-ulit na dumarating sa kanyang isipan at depresyon. Kaya po siguro yung health niya ay naapektuhan. Binabasa ko lang po, tagabasa lang po ako Makinig pong mabuti, ini-interpret ko lang po. Queen, ang pag-asa niya ay ang mga taong nagmamahal sa kanya. Yun po ngayon ang hinihintay niya. Nasaan ang mga taong nagmamahal sa kanya? Kaya po, Queen, kasi siya po ay naglingkod sa inang bayan. Napansin niyo po ito po ay inang bayan, babae. Ito po ay ang pag-ibig niya sa inang bayan. Ngayon po tinatanong niya, nasaan ang pag-ibig na ginawa ko? Nasaan ang mga tao na nandyan sa inang bayan ko? Yun po ngayon ang hinihintay niya na siguro makakapagbigay sa kanya ng malaking tulong upang labanan ang nararamdaman niya ngayon. At nasaan po ang mga hinubog niya, minahal niya? Ito po ay nagre-represent po ito ng mga taong na ipagtanggol niya, nabigyan niya ng magandang buhay sa politika, mga kaibigan,
mga tao na paano ba yung kasi American cards ito, hindi kagaya ng tarot kitang-kita. Basta ito yung nagre-represent ng mga tao, hinahanap niya ang mga tao, hinahanap niya yung sagot, hinahanap niya yung katarungan. Ito po yun. Yan. Pero sa kabila po ng lahat, iniisip niya, handa siyang mamatay para sa kanyang inang bayan. Ayan po. Ayan ha, kita nyo. 4. Ano ho ang 4? Oro, plata, mata, oro. Ginto niyang minahal ang inang bayan. May ginawa man siya o wala, hindi natin masasabi, pero isa lang po ang nagsisignifies ngayon sa puso't isip niya. Kung mamamatay daw po siya, kaya ako naman nasabi yon, baka sabihin may script na naman, ito po yon. Kung mamamatay daw po siya, ito ay dahil po ginawa niya ang kasulatan na nasa 4 na papel bilang isang presidente. Ayun po. Dating presidente, di ba? Bago ka naman maging presidente, may pipirmahan ka, panunumpaan ka, at yun ay nakasulat sa papel. Yun po ang signifies ng 4 na heart. Ayan po ha, malinaw ko yung pinapaliwanag sa inyo. My gosh. 6. Ang daming magtitipon, ang daming nagtitipon. May paparating po na maraming pagtitipon, may paparating din na maraming sisimpatya, at may paparating din na hindi na mapipigilan. 6 po yun. Maaari itong 6 na to ay pag-ibig at simpatya po sa kanya. Ayan po. Bakit puro sa kanya? Kasi siya lang naman po ang itinap kong pangalan dito. Kaya, yun po ang good definition bakit siya lang ang nandito sa American cards na ito. 5. Ano po ba ang 5? Pag-aaklas ng isang maliliit at malalaking idea, pero ito ay magkakaroon ng impact sa ating ekonomiya at mag-uumpisa sa 5 ano ba yon, yung institusyon na malalaki na papasukan ng mga iba-ibang nasyon ang magtitipon-tipon. Hindi ko po alam bakit. Ayan, magtitipon-tipon po. 5 po yun. Lagi ko pong tagabasa lang po ako. At 2 lang po ang adhikain. May uwi po siya. Ito po. Ibig sabihin po, may magsasagawa ng isang malawakang protesta upang may uwi po siya. Ayan, dalawang option. Maaaring ito ay may uwi o ito ay maaaring magbukas na ng panibagong pagsasama-sama. Naiisa ang idea. Maaaring ito ay kumontra sa ating gobyerno. Kaya sana po, both side po, ako po ay nananawagan na pag-isipan ang lahat ng bagay. Pag-isipan po ang lahat ng bagay. Kinakailangan po na mag-give way ang both side na kung ang gusto ay maiuwi ang ating presidente. Yun po yung idea ko lang at comment. Kasi po yun ang nakita dito. Sana mapagbigyan para hindi na lumawak pa at para kung ano't ano man po ang mangyari sa ating dating presidente ay hindi ma-blame ang ating ngayong presidente na nakaupo. Yun po ay malinaw na aking komento. Kaya makikita nyo na ako ay pantay. Gusto ko lang ay maayos. Pero sa nakita ko pong ito, pag nagmatigas po ang ating gobyerno, magkakawatak-watak po ang ating mamamayan. 3, magiging silang watak-watak, malunggay. At pipilitin nilang gumawa ng isang marahas na galaw para ang papel na nilagdaan kung sino man po ang nakaupo
lahat ng nakaupo, hindi ko po alam kung presidente ito o ano, na may kinalaman dito sa ating dating presidente Digong Duterte ay mapawalang bisa ang papel na iyon. So, anong ibig sabihin nun? Mapapawalang bisa dahil itim. Ibig sabihin, yung papel niya is pipilitin nitong mga taong ito na makababa o mawalang bisa ang kanyang panunungkulan. Ayan po hindi ko po yan inano. Tingnan nyo papel iyan. Kapag maganda, pula. Kapag itim, anong ibig sabihin? Kahit naman po sino, ordinary, makakaintindi. Ito po ay papel na nilagdaan. 3, mga tao. Bakit pareho silang itim? Pipilitin nila itong mapawalang bisa. Ito po ay ang mga nakaupo ngayon. Kaya, anong ibig sabihin nun? Maraming rally, maraming mga oppose. So, magiging magulo. Magtatagumpay ba sila? Magtatagumpay ba para kay Tatay Digong Duterte o hindi? Yun po ay tanong sa akin, sasagutin ng ating American card. Singko. Magdadagsaan ang maraming tao mula sa iba't ibang parte ng daigdig. Makikisama at makikisimpatya at makakagawa ng kalahati ng porsyento ng populasyon upang magsama-sama. Naku po, ano ba yan? 2, malapit na po itong mangyari. 7, kapag ang isang katawan ng isang tao o na may karamdaman ay hindi po naiuwi, mapupunta po ito sa matinding gulo. Yun lang po ang masasabi ko. Salamat po. Again po, ito ay for entertainment use lang. Ako po ay nagbabasa according to my cards. Kung again po kung ano po ang inilagay kong pangalan dito, yun lang po ang i-reflect ng American cards. Kaya kung magtataka kayo bakit puro kay dating Tatay Digong Duterte, dahil siya lang po ang iminanifest ko sa card. Salamat po.